mga ka-EA, so for today's video, abangan ang ating first lap derby, BBCM Gumaca Quezon. So ang update, nag-release na yung club, which is BBCM, BBC Manila, Gumaca Quezon, 7:09 AM. So, yun mga laprids. So, kagaya na hinihiling natin, napakaganda ng panahon ngayong umaga. So, sana magtuloy-tuloy yung 7 linggo o yung kasunod na 6 na linggo. Ganito rin kapayapa at kaganda ang panahon. Pero sabi doon, or napanood ko doon sa live ni Birdie Birds, medyo may ulap pero bahagya lang. Tapos malakas yung hangin. Pero normal naman yun kasi sabi nga ni Birdie Birds, nasa tuktok sila ng bundok at mahina pa ang signal. So ito yung mga update sa mga wires natin mga kalapatids. Ayan, papakain na muna tayo. Time check natin, 8:15 AM. Possible arrival ng mga ibon dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Mga around 9 o'clock onwards, meron na mga pauwi niyan. Ayan. So, magpapakain muna tayo dito. Actually, medyo malapit-lapit pa naman din talaga yung first lap. No? Actually, 148 kilometers lang yan. Then, yan. Factor talaga yung panahon. And, buti na lang. Rest day muna ng mga tropang nagko-construct dito sa may kabilang bahay. So, meaning maganda-ganda at malaya na makakalanding yung mga ibon natin sa landing board mamaya. Then, hopefully, yung 4 is mag-clock ng mabilis. Ayan. Ayan, mga kalapatids. So, good luck sa lahat na nagkarga, mga kalapatids, ha. Especially yung mga tumago sa club ni Madam Teresa. Oh. Ayan, sa TDFC. Ayan, shoutout kay Madam Teresa. Ayan, yung mga iba nating young birds is nandito. Baka lagayin ko na rin sa may flyers loop yung isa. Tapos trending bird natin mamayang gabi na yan. So makapanood nyo to upload video, malaman nagsisimula na yung laban, yung pa-trending bird natin. Ayan. Ito, merong gusto ko umawit na mag-acquire kaya hindi naman natuloy na mag-PM. O ayan mga lapatids. BC Manila, pakikabog, pakikabog. 1, 2, 3, dahan-dahan lang. Release! Release! Ayan po ang mga ibon nyo, mga idol. Good morning po mga ka-BBC. Pakikabog, pakikabog. Pakikabog, pakikabog. Pakikabog, pakikabog. Ayan po sila, napakarami, napakarami. BBC Manila. Pakikabog, pakikabog. Kapatids, oh, tingnan mo tong pusan to. May maitim na balak, oh, nakadungaw dun sa mga ibon ko. Ayan, sinimula ko na rin siyang itaboy ng pakonti-konti. Ayan, kawawa naman din kasi. Alis na dyan! Hey! Alis, alis! Pasaway ka eh. Miss na natutuwa ko sa'yo nung nakaraan yun. Lambing-lambing mo sa akin eh. Ayan, pagka kinalaban niya yung ating alaga, hindi na siya pwedeng mag-stay dyan sa, maiilang kasi yung mga wires natin eh. Pero di naman natin yan sasaktan. Itataboy lang natin. Nasaan yan? Punta na ron. Doon. Sa kabila kasi yan eh. Ayan. So, nandito pa rin syempre yung mga minerals na nakababad natin. Ayan oh. May uling, may redstone, gritstones, tapos yari kayo kay Chocolab mamaya. Ayan oh, may nagkukubli dito yung nagpaparisan, si White Light tsaka yung Grisel. Ito yung katrisam nila ng last vlog natin na si Tokyo. Ayan mga kalapatids. So, ito nagsisimula na rin ako magpa-batcher ng mga huli, magpakawala, di ba, last week. So mamaya pag maaga nagsidating yung mga wires natin, habang tirik yung araw ng alas 11 hanggang alas 12 siguro, papawalan ko tong ibang mga bagong pinapabatcher natin. Uy, meron dyan. Pero ito stock na to. Yan, stock to. Hindi na natin to ililipad. Stock bird na natin yan. Ang pandagdag lang sa panlipad ito. Ayan, anak ni Batusay, anak ni Franco. Tapos ito stock din pala to. Yan, galing to sa tropa. Jason yung lahi nito eh. Ayan, shoutout kay Boss Kenji. Ayan. Ayan, stock bird yung parehas ng checkered. Tapos itong dalawa yung pandagdag natin sa north. So possible yung team north natin 5 lang. Yan. So dapat ang original plano niyan nung bago tayo
kasabihan na kailangan tanggalin yung loop. Ang original dapat is 10 or 12 sana. Kaya lang, ay hindi, may dadagdag pa pala ako dun, yung pula. Yung pula pa pala. So, possible 6. No? Sa south, pag nag-breed din ako, possible baka 5 hanggang 7 lang din siguro yung pang south. Kasi, ang future na possible loop natin, baka ma-convert sa halos kalahati lang ng sukat ng loop natin ngayon, yung possible na maging sukat o yung laki sa loob natin ilalagay. Maliit lang talaga siya totally, kaya limitado yung ibon na pwede nating ilagay doon. Ayan. 75 years later. Parang nakita ko sa mga kalapatid natin sa ang GoPro, parang nagkaklak. Kaya wala natin tayong unang ibon, si Takamura. So parang nakita ko sa mga kalapatids natin, naglolo ko ata ang GoPro. Parang sobrang dami siguro nagkaklak. Ayan, kaklak muna natin to. Si Chocolate na ini-expect ko na mas mauuna. Yan, naungusan pa siya ni Takamura. Klak muna natin to. A few moments later. Kalapatids, medyo nag-struggle lang tayo ng konti sa pag-clock. So nauna natin clinack syempre si Takamura. Then habang kinakaskas ko at pinoproblema ko yung loading ng pag-clock natin, dumating naman si Chocolate. So nakakadalawa na tayo mga kalapatids. Naglag lang ng bahagya siguro yung clocking system, yung kubo, gawa ng loaded siguro lahat ng mga nagkasabay-sabay siguro yung nag-input ng kanilang mga sticker. So 1,000 ang speed natin sa pinakamabilis, parang 1,019. Yan. So si Chocolab 1,000 din mahigit. So kulang pa tayo ng dalawa. Yan, at least meron na tayong nauna. Hindi nga lang ganun katulin, pero kagaya ng sabi ko nung last vlog, yung lahi talaga ng Javier natin nasa average lang ng 800 to 1,000 speed. So yun ay nakikita kong potential ng speed niya. Pero sana mag-maintain lang sa 1,000 para at least maganda pa rin, kasi speed sum naman yung labanan dun sa TDFC. Tapos ang target natin, mag-clock sila ng lahat ng lap, no? Complete clock. So sana walang bumito sa mga ibon natin. So abang pa tayo ng dalawa. Ang
maganda yung pasimula natin. At least kompleto tayo kahit hindi man lang ganun katulin. So in-expect ko na to na 1,000 and to 900 nga ang possible speed ng ating mga wires. So first clock natin si Takamura, second clock natin si pangalan nito, Chocolab, ayan. Si Yasha, tapos itong si Miss K. Ayan, 4 yung kinarga natin noong Friday. So ito na yung mga ibon natin. Check lang muna. Mamaya magbibigay tayo ng pang-recover nila. Ay, kawawa naman si si Ayasha. Ayan, natuka na naman yung mga mata-mata niya. Pero recover na natin yung mga yan. Ayan, bahagyan nahirapan yung mga ibon. Tapos ito, naunahan ka pa ni ni Takamura. Wala na, bumagal ka na. Pero okay lang, galingan mo sa susunod. Importante, makapag-clock tayo kada lap. Tama po ba yun? 75 years later. Update tayo mga ka-EA. Time check natin 12:30 PM and tanghalin tapat. So dinoble check ko yung rankings natin. Grabe, nasa 5,000 plus yung ating first bird kanina. Pero okay lang, first lap pa lang. Hopefully makabawi tayo sa second, third, fourth, fifth, last lap ng pinaka-derby. Ayan mga kalapatids. Bali ang pinakamatulin kanina, sobrang nakakabigla, nasa 2,000 ang pinaka-top speed. Tinalo ang Pataya na nag 1.8 ang speed nung OLR nitong nag-trending nitong nakaraan. So tayo, BBCM lang ang nag-break ng record at pinakamabilis na ibon para sa derby. Ayan, 2,000 mahigit. Actually, hindi isa ang ibon na nag 2,000 ng speed. Parang 3 o 4 sila. Ayan. Sobrang mamo ng mga ibon nyo. Di ata marunong lumingon. Pagka-release ata, tumumbok na agad sa lock. Ayan, Ganon katulin yung ibon nila. Sana all. Ang hirap ng habulin nung total speed sum nung mga yun. Kasi yung speed sum nila ngayon, pang first lap, kabuuan na ng 2 lap na pinagsama. Ayan, kagaya ko, nasa 1,000 lang yung speed natin. Nangyari, sa kanila 2,000, 2 lap natin, 1 lap lang nila. Ganon katulin yung ibon ng mga kalapatids natin. Grabe. Ayan, di ba? Babawi na lang tayo sa susunod. Nagre-recover na tayo. Focus tayo sa second lap. And then, yun nga, kung ano yung mga binigay natin simula nung first lap, wala naman na tayo halos babaguhin doon. Monitoring na lang tayo. So dito ko natatapusin yung video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre wag kakalimutan mag-like, comment, and share. Tapos yung binabantayan ko ng mga young bird pagtapos ng derby kanina, nagpakawala nga ako nung mga bago nating binapabatcher. Yan, so ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Ayan, chill na chill, pumunta na sa lilim, wag lang mapusa. Kanina may umaaligid na naman na pusa